everyone! Naririto na naman ako, hindi para guluhin ang isipan ng bawat tagapakinig, kundi para imulat kayo sa katotohanan kung saan ang programang ito ang siyang tutulong sa magulong isipan ng bawat isa. Ako nga po pala ang kuya ninyong si Jamie. Kasama natin ngayon sa ating programa ang kagalang-galang na mga panauhin na si Ginoong Clyde Russell at si Ginoong Ian Delon, at naririto kami para pag-usapan ang positibo at negatibong epekto meron ang reliyon. Yun lamang po. Paano natin simulan tong talakayan na to? Gaya na sinabi ni Kuya Yao kanina, sisimulan natin ang talakayan na ito sa positibo at negatibong epekto na meron ng ating reliyon. So, anong unahin natin? Positibo o negatibo? Malamang sa positibo na tayo magsisimula. So, ano nga ba yung mga positibong meron ng reliyon sa mundo to? So, yun nga. So, unahin na natin ang promotes social harmony. So, ano nga ba pagkakaintindi mo sa promote social harmony? So yun, pagkaintindi ko sa social harmony, pinag-iisan niya yung lipunan. Or parang, sa isang mga event, parang pinagsasama-sama tayo ng reliyon. At magandang example dyan, yung pagsisimba ng mga tao sa tuwing linggo. Sa bagay, yun nga rin yung paniniwala ng mga tao, no, di ba? Para tuwing linggo, nagsisimba ang mga tao sa pamamagitan na rin, no, nagkakatipon-tipon ng mga tao sa simbahan para maglingkod sa Diyos, para magsimba. So yun. Next naman natin yung didiscuss ay ang provides moral values. Ano nga ba yung moral values na yun? So yun, yung moral values na yun, parang mostly dapat nagbibigay siya ng positivity sa life natin. Katulad ng sa akin na hindi nagsisimba dati, puro negativity na pumapasok yung sa utak ko, ganun. Pero since na sinabihan ng ate ko dahil daw puro negativity kasi ayun nga, kagaling ka lang sa breakup. Grabe. Lahat naman na lalaki siguro darating sa mga yun. Napakasakit talaga. So yun sabi ng ate ko. Kasi puro girlfriend, pag nag-break, yun, yak-yak. Kasi yun, magsimba kasi para yan. So yun, sinabihan ng ate ko magsimba sa Ian para mabago daw ako, ganun. So yun, try ko na naman kasi wala naman mawawala. So yun, totoo rin naman, nagbago talaga yung way of point of view ko sa life, ganun. Parang, hindi pala dapat ganito gawin ko, dapat ganyan. So yun, simula ng araw na yun, linggo-linggo na ako nagsimba sa Ian kasi nagbago talaga yung yung pag-iisip ko, yun. So yun, maganda. Akin naman, kung moral values naman ang pag-uusapan para sa akin, kung ako dati na makasalanan tao, simula nang tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, doon nagbago yung buhay ko. Doon nagbago yung buhay ko, namulat ako sa katotohanan na mali pala talagang makasalanang tao na dapat mamuhay tayo sa kung anong tama, sa kung anong sinabi ng Biblia, na kung anong dapat natin gawin. So sa pamamagitan ng ganun, mapasok na rin natin yung reliyon. So yun, paniniwala, reliyon. So yun. Tama rin naman talaga, nagbibigay talaga ng moral values ng reliyon. So next, punta tayo sa explain the unknown, pre. Ano masasabi mo? Hindi natin alam. Explain the unknown. Siyempre hindi natin alam. So yan, explain the unknown. Yung parang sinabi ko kanina, hindi pala yung kanina. Hindi ko pa nasabi sa video. Mapag-usapan lang po namin kanina. Yung katulad ng yung kala mo na si Jesus yung gumagawa ng mga maling bagay sa mundo. Katulad ng COVID ngayon, pero hindi. Si Satan pa talaga yung gumagawa ng mga yun. Tama. Nangyari lang yung walang mangyayaring masama sa'yo kung maniniwala ka ng Diyos and ililigtas ka niya. Kasi kung mas lalo pa natin palalalimin yung sinasabi mo, di ba? So, ang sinasabi kasi ng mga tao, di ba, na marami sa mga tao, one of the best example na ito, isang mga Muslim
ang mga Muslim kasi pinaniniwalaan na si Jesus daw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo sa mundong to. So kung palalalim natin ang pag-iisip natin, mas magiging logical tayo pagdating sa ating pag-iisip. Malalaman natin na hindi si Jesus ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo dito sa mundong to. Tama So yun, dapat tama. natin malaman yun. Dapat natin malaman na binubulag lang tayo ng kasama na meron ng mundong to. Tsaka yung media, para sa akin yung media, masyado lang tayong ginugulo ng media. Kaya kung alam mo yung reliyon, naniniwala ka sa Diyos, hindi ka malilito. Tama. You can guide Yun. yourself. Ganda yun. So, next natin na yung Gives people sense of belonging. What do you Belonging. mean by give sense of belonging? belonging siguro. Kunyari ako na Katoliko. Ayun, ano ba, parang mapag-isa ka sa, lagi kang mapag-isa. Ayun. So, di ba pag sa Katoliko, parang ano lang, ano nga ba to? Parang, pag nagsisimba ka, normal lang, ganun. Normal lang. Pero pag sa Christian ka, hindi yung normal lang. Parang babaguhin ka talaga ng religion na yun kasi parang entertain ka niya, iba yung vibe sa Christian and parang Tama. you don't feel alone. Tama. Kasi entertain ka talaga, kukulitin ka talaga nilang, kukulitin ka nila eh. Na parang magsaya ka, huwag kang malungkot, ganun. Tama. Puro positivity lang, negativity. So yun, give people a sense of belonging para naman sa akin kung ako na, kunwari lang naman ako, kunyari ako na Katoliko, na ng ibang bansa ako, na may, napapaligiran ako ng mga Muslim, mga Arabo, di ba? So madalas naman nating, ma-encounter yung mga ganyang sitwasyon, pero may encounter ka lang na Katoliko, syempre doon ka na sasaya. Doon ka na sasama kasi dahil Katoliko siya, parehas kayong Pare-parehas Katoliko. na kayo na religion, pare-parehas na kayo na Ayun. paniniwala. You're not alone pala. May kasama ka palang kaparehas mong Kristiyano. That's one of the best examples sa positives ng religion. So, next naman natin na yung Provides social change. Ay, hindi. Di pala. Dito muna tayo. Gives positive goal in life. goal in life. Ayun, ito yun. Parang Tama. yung sinabi lang din natin kanina, no? Yung parang ako yung kanina, yung naging broken. Broken ako, puro negativity. Yun, iyak ka. First girlfriend mo ganun na. Pero Nakakatawa. Pero nung nagsimba na ako, ayun, parang yun, nabago na ako, parang sumaya na ako ulit and hindi lang pala dapat mag-relate sa isang bagay. Tama. Para naman sa akin, gives positive goal in life to many people. One of the best example na rin nito is ngayon na pandemya. Ang dami kasi nagsisilita ang mga tao na may depression, may mga anxieties. Anxiety. So yun, religion. Most of the time, religion will really help you if you have that kind of stresses. And syempre, hindi lang naman mismo yung religion, yung mga taong nasa religion na yun, mga nasa tao. Syempre, yung mga tao dun, bibigyan ka ng mga positivity na advice. Syempre, depressed kayo. Oo. Pero di naman sila sa psychologist, pero mostly bibigyan ka dapat nila ng positivity na In life. mga words, Tama. mga advice. Goals. Gaya na ng goals. Lahat ng mga sumusunod sa Diyos, hindi na paririwara ang buhay. Alam naman natin yung mga ganyang bagay, di ba? So, next naman natin pag-uusapan na yung provide social change, gaya ng nasabi ni Clyde kanina, di ba? So, ang provide social change, ano nga ba yung provide social change para sa'yo? So yun, para sa akin yung provide social change, yung katulad ng ng pagsakop sa atin ng mga Kastila. Yung sinakop tayo ng Kastila, di ba, puro Islam ba tayo o Muslim? I'm not really sure, pero I'm not really sure. dahil sa Christianity, nasakop tayo ng mga Kastila. At ginamit nila ang Christianity para masakop ang buong Pilipinas. And of that way, nagbigay naman siya ng positivity effects natin sa atin hanggang ngayong panahon na to. Gaya nga nang nangyari ngayon sa bansa natin na ang bansa natin ay isa sa pinaka-reliyoso sa mundong to. So, ang next naman natin pag-uusapan, so tapos na tayo sa positive, di ba? Negative naman Doon naman tayo sa negative effect ng religion. Ito, affects social hierarchy.
ikaw men, what do you mean by social? Social hierarchy, isa sa pinaka-pangit na imahe ng relihiyon kung isipin. Ang social hierarchy kasi dito pumapasok yung pagiging mapagmataas ng isang tao na porket nakuha mo na yung bagay na to, nasa Ganun ka na, lugar ka na para gamitin yung kapangyarihan mo. Parang may mga nang-aabuso dahil katulad ng Oo. mga pari, katulad din ng panahon ng Kastila. Katulad rin ng panahon ng Kastila na Manipulate nila yung mga utak ng mga Pilipino tama. gamit Yun. ang reliyon. Nung panahon ng mga Kastila na yung mga pari mismo nung panahon ng Kastila ang isa sa mga may pinakamataas na posisyon na meron sa ating bansa noon. Kaya nagagamit nila kapangyarihan nila sa maling paraan. So, ano nga ba yung isa sa mga maling paraan na yun? Isa sa mga maling paraan na yun, yung Katulad ng nagkakaroon ng Human krimen, trafficking. Human trafficking. ganun. Ah, Marami. Actually, ang mas lalo na abuso dito ay yung mga kababaihan. So, ang next naman natin pag-uusapan na yung Triggers, conflicts, and fights. triggers, conflicts, and Ayun, fights. from the word itself, triggers, conflict, and fights. So, magigets naman natin agad yun na dahil sa yun, magkakaroon talaga ng away. Katulad Ng ng away. Islam sa Kristiyano. Dahil yung mga Islam, gusto nila, ay Muslim pala, Muslim ay galit sa mga Kristiyano dahil dapat si Allah lang daw ang dapat sambahin. Sabayin. Pero kabaliktaran naman sa Kristiyano na kung sa Muslim, pinaniniwalaan nila na si Jesus ay hindi Diyos, na propeta lang siya, na gaya ni Muhammad at ng kung sino-sino mga propeta na yan. Pinaniniwalaan naman sa Kristiyano na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao na dapat yung sambahin ng mga tao. At ayun nga, gusto nang guluhin ang isipan ng bawat isa. So dahil sa isipan ng bawat isa, kaya rin nagkakaroon ng awayan. Dahil sa paniniwala ng bawat isa. Dahil sa iba't ibang reliyon na rin siguro dahil Yun. kaya tayo nagkakaawaan at ibang paniniwala. Tama. At sumunod naman tayo, impedes scientific success and development. Development. What do you mean by that? Dito na rin papasok yung ritual. Ritual ng mga tao, ritual na ginagawa ng mga tao na gaya ng mga pagsamba nila sa Sa mga mga rebulto, ganun. natural na nakikita natin sa mundo to. Na gaya Yung ng mga puno, ng araw, mismong buwan, na may makita lang silang kakaiba sa nangyayari sa buwan. Paniniwala nila, Diyos na yun agad. Diyos ang gumawa ng At ganung gagawa bagay siya, na may gustong ipaiwatig ang Diyos, pero na-explain naman ng science yun, di ba? Na-explain naman ng science na yan ay natural phenomenon lamang. phenomenon na nangyayari talaga sa mundo natin. So, doon na rin papasok talaga yung impedes scientific success and development. Gusto nilang balik Gusto nilang ibahin yun. paniniwala ng mga science Scientific. pagdating sa kung ano nangyayari sa mundo natin. So, yun. Gusto nilang ilagay ang kanilang paniniwala sa science. Parang ganun. Tama. Yung opinion mo lang. At sumunod naman ang causes discrimination. One of the best example dito ay mga LGBT. So, ayun, nagkakaroon ng discrimination dahil sa paniniwala ng mga tao. Simple lang yun. Dahil sa paniniwala ng mga tao. Paniniwala ng mga tao na kasalanan ng LGBT. So, ang mga reliyosong tao, Ay nagagalit dahil Nagagalit sila kasi alam nila kasalanan yun. kasalanan yun. Siyempre, dalawa lang naman yung ginawa ng, So, ayon sa Biblia, dalawa lang naman ginawa ng Diyos, di ba? Babae. Babae at lalaki, Lalaki. wala nang iba. So, pero dahil sa pag-iisip ng mga tao, dahil sa karamihan ng tao, kaya nila na gagawang ipagtanggol yung sarili nila ng mga pagkakamali. Kaya doon na rin pumapasok yung yung Pagiging discrimination. discrimination. Doon na rin pumapasok yung discrimination kasi patuloy na pinaglalaban yung mali. Hanggang sa yun, Wala rin ako. wala rin ako. Pero okay lang. Pero basta yun, pag nasobrahan tayo sa pagiging discrimination ng tao kasi ayun, yun nga. Yun, doon na Yung sa nagiging may mali. LGBT. Doon na nagiging mali. Pag Parang maraming naapi dahil dito, maraming aabuso. actually mas maganda na paalalahanan natin sila na mali yung bagay na yun, pero
Pero dapat maging mabuti pa rin tayo sa ating mga mabuti pa rin kapwa. tayo. Kasi yung dapat yung way natin, yung dapat yung gawin nating inspirasyon, dapat maging mabuti pa rin tayo sa mga tao ano man ang mangyari. Kasi mali nakagawa rin tayo ng mga pagkakamali. Hindi naman tayo perfecto. Wag tayong maging mali sa sarili natin. Hanggat maaari, most of the time talaga pre, dapat maging mabait ka sa kapwa mo. Dapat ayun nga, ang conclusion na rin dito ay hindi natin hindi dapat tayo maging mapanakit na tao. Dapat lang natin paalala sa kanila kung anong mali sa tama. Tama. So yun. And susunod, obstruct the use of reason. What do you mean by the use of reason? Allah! Ano nga ba pagkaintindi mo sa obstruct the use of reason? So, di ko rin alam yun, pero kung gagamitin ko ng sarili kong opinion, the use of reason, What do you mean by the use of reason? obstruct. Hindi na. Obstruct siguro yun yung Parang sinisira. yung sariling rason na meron ng tao. Parang ganito. Yun nga. Di ba nga nasabi ko kanina na may paniniwala ang mga LGBT na okay lang na gawin nila yun. Pero yun nga. Katulad lang yung sa dapat yung mga LGBT pumasok sa CR ng babae, ganun. Yun. So yun. Obstruct the use of reason, nagkakaroon ng gusto nila na yung paniniwala mo, gaya ko, kunyari ako, Dapat yung paniniwala mo rin. Parang ganun yung na siguro, hindi ko pinagsasabi ng obstruct of the use of the use of reason. So, and lastly, religion is as an economic tool for exploiting the masses. From the word exploiting, pagsasamantala ng mga tao sa masa. Sa masa, ano nga ba yung masa? Tayong mga tao. So, one of the best example for this one is the Catholic. Catholic, makikita niya na mahilig sila tumanggap ng mga donasyon, mahilig sila tumanggap ng mga offering na nanggagaling sa bulsa ng mga tao. Kahit na barya na lang meron sila, kukuriputin pa nila, yun yung pangit dun, di ba? So, ayun, may mga paniniwala kasi sila na kailangan mo na magbigay ng kailangan na bigay ng donasyon para gawin nila magawa yung ritual na to, magawa yung ganyang bagay, hindi naman dapat talaga. And para sa akin pre, yung simbahan, opinion ko lang naman parang halos lahat naman talaga ng simbahan negosyo. Para sa akin. Ayun, tama. Tsaka paano mo mapapagawa yung mga ganyang gusali kung wala talagang pera? Tama. So yun, negosyo. Parang yun, gaya nasabi ni Clyde kanina na ang simbahan ay parang negosyo na lang. Tama nga yun, gaya nga ng sa Catholic, di ba? Lahat ng mga naiipong pera sa mga Katoliko na sa buong mundong to, hindi natin alam kung saan napupunta. Iniipon nila yung pera na yun. Kung may pagkakalam ko pagdating sa Katoliko na kung saan yung mga pera na naiipon ng mga Katoliko ay dinadala nila sa Roma na kung saan tinatawag na Vatican. Doon nila iniipon lahat ng pera na nanaligom ng mga tao sa mga Katoliko. So yun nga, kung isipin mo naman yung worth na yung net worth na nakukuha ng mga pera ng mga Vaticano ay umaabot ng bilyon. Kung isipin natin yung bagay na yun. So hindi dapat tayo mamuhay sa pera, mamuhay dapat tayo sa kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Tama. So yun na lang, no? Yun na lang, wala na? Yun na lang siguro. Pero ang may dadagdag ko na siguro ay hindi dapat tayo maging hindi dapat tayo maging reliyosong tao kasi ang pagiging reliyosong tao siya rin magdudulot sa atin sa kapamakan. Dapat nating malaman yun. Tsaka, dapat rin nating malaman na ang Kristiyano ay hindi kapag tinawag natin Kristiyano, hindi ibig sabihin ng mga Katoliko. Ang mga Kristiyano yung tumatanggap kay Jesus, yun lamang. So, yun lang. Tama. At hindi really yun ang makapagligtas sa'yo, kundi ang Diyos lang. Maraming salamat sa inyo dahil muli na naman nabuksan ang aming isipan sa realidad na meron ang mundong ito. Nais ko lang din malaman ng mga tagapakinig na hindi
Puwersado ang programang ito para sa inyo paniwalaan dahil ang hangarin lang din naman ng programang ito ay maipahayag ang katotohanan at magbigay kaalaman sa bawat isa. Muli ang inyong Kuya Jaynil. Maraming salamat po.